Mga kapatid, babasahin po natin ang paksa ng ating leksyon. Ang edukasyon ay mahalaga sa buhay ng tao. Gayunman, ang kaalaman tungkol sa Diyos at sa kanyang mga salita ay lalong mahalaga. Napag-aralan po natin sa nakaraan na ang Diyos ang lumikha o lumalang sa atin. Hawak niya ang ating buhay. At sa Diyos din nagmumula ang lahat ng ating mga pangangailangan, hindi lamang material, kundi maging ang espiritual na pangangailangan natin. Dahil dito, katungkulan nating maglingkod sa Panginoon Diyos sa buong panahon ng ating buhay mula pa sa pagkabata. Upang magawa natin ito, ay marapat na matutunan natin ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos at sa kanyang mga salita. Ang kaalaman tungkol sa Diyos at sa kanyang mga salita ay matututunan ng tao sa pamamagitan ng mga sugo o mga tunay na tagapangaral na mula sa Diyos. Batay sa Biblia, ang sinugo lamang ang pinagkatiwalaan ng Diyos upang mangaral ng tunay na kaalaman tungkol sa Kanya at sa kanyang mga salita na nakasulat sa banal na kasulatan o Biblia. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat sinasampalatayanan natin na isinugo niya sa mga huling araw na ito ang kapatid na Felix Manalo. At yan ay pinatutunayan ng Biblia. Ang kahalalan ng kapatid na Felix Manalo ay nakasulat sa Biblia. Sa pamamagitan ng pangangaral ng sugo, ay tinanggap natin sa loob ng Iglesia ni Cristo ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos at sa kanyang mga salita. Subalit, dumako tayo sa unang bilang, sino sa mga nakinig at tumanggap ng kaalaman tungkol sa Diyos at sa kanyang mga salita ang tunay na natuto o nakaunawa sa mga ito. Ang sagot, ang takot sa Panginoon, ang pasimula ng kaalaman o karunungan. Ang pakikinig sa pangangaral ng tunay na tagapangaral ay mahalaga sa ikatututo o ikauunawa ng karunungan tungkol sa Diyos sa kanyang mga salita. Subalit, dapat taglayin ng tao ang pagkatakot sa Panginoon sapagkat ang sabi sa talata, ang takot sa Panginoon ay siyang pasimula ng kaalaman o ng karunungan. Sa kasunod na bilang, ano ang tinutukoy na pagkatakot sa Panginoon na siyang pasimula ng kaalaman o ng karunungan? Ang sagot, ang paggalang at pagsunod sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mangmang ang aral at mga saway. Ang tunay na natuto ng kaalaman o ng karunungan tungkol sa Diyos ay yung gumagalang, sumusunod sa kanyang mga aral. Sa kabilang dako, walang halaga sa mangmang ang mga aral at mga saway ng Panginoon. Sa kasunod na bilang, paano natin makikilala ang mga taong tumanggap ng tunay na kaalaman tungkol sa Diyos at sa kanyang mga salita na kahayagan ng kanilang pagkatakot o paggalang sa Diyos? Ang sagot, sinabi niya sa tao, ang pagsunod at paggalang sa Panginoon ay karunungan
At ang paglayo sa kasama ay siyang tunay na kaalaman o pagkaun. Kaya yung tunay na natatakot sa Diyos ay lumalayo sa kasama, lumalayo sa kasalanan. Ang paglayo sa kasalanan o kasamaan, yun mismo ang tunay na kaalaman o pagkaunawa. Malibang ang tao umiwalay sa kasamaan at ibuhay ang mga salita ng Diyos, maling ang tingin niya, nakilala niya ang Diyos at natutunan niya ang kanyang mga salita. At lalong mali na ang kinin niya na siya ay sa Diyos. Sa kasunod na bilang, dahil sa kahalagahan ng pagkaunawa o karunungan sa pagtupad ng mga kalooban ng Diyos, ano ang itinagpubili ng mga apostol sa mga Kristiyano na dapat gawin kung nagkukulang sila ng karunungan? Ang sagot, kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos, sapagkat siya'y nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Mga kabataan, makinig po kayo. Angkop ang talatang ito sa inyong edukasyon o pagtuklas ng kaalaman o karunungan sa paaralan o sa eskwela, sapagkat ang karunungan ay sa Diyos nagmumula. Humingi kayo sa Diyos ng karunungan sa inyong pag-aaral. Walang masama doon. Kung hangad ninyo magtagumpay, humingi kayo sa Diyos ng karunungan. Ang mga kabataan na natuto ng kahalagahan ng pananalangin sa kanilang pag-aaral ay ugali na nila na bago pumasok sa paaralan, nananalangin muna sila. Pagbalik nila mula sa paaralan, nananalangin sila. Bago sila kumuha ng exam o pagsusulit, nananalangin sila. Ginagawa nila ito at yung iba pang mahalagang gawain at kaugnay ng paghahanda nila para sa kanilang kinabukasan. Ang laging pananalangin ay kahayagan ng pagtitiwala ng sarili at ng kinabukasan sa Diyos. Kung ginagawa ninyo ang laging pananalangin kaugnay ng inyong pag-aaral, ay lalong dapat ninyo itong gawin pagka tumutupad kayo ng inyong tungkulin sa Diyos. Ang mga pinagkalooban lamang ng Diyos ng karunungan o pagkaunawa ang makagagawa ng mga bagay na inaasahan at nakalulugod sa Diyos. Sa kasunod na bilang, bakit natin natitiyak na tayong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang pinagkalooban ng Diyos ng karunungan at paano ito nahayag sa buhay ng mga tunay na kaanib? Basahin natin ang sagot. Dahil sa Kanya, tumutukoy sa Diyos, tayo'y na kay Kristo Jesus. Si Kristo ang karunungan ng Diyos para sa atin. Sa pamamagitan din niya, tayo'y itinuring na matuwid, ginawang banal at tinubos o iniligtas ng Diyos. Mga kabataan na nakikinig sa amin ngayon, nang tawagin tayo ng Diyos para ipakisama sa Panginoong Kristo sa kanyang katawan o sa kanyang iglesia, pinagkaloob sa atin ng Diyos ang kanyang karunungan. Ang ating katubusan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Kristo ay biyayang kaloob sa atin ng Diyos. Ang katubusan ito ay naging daan para gawin tayong matuwid,
gawin tayong karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ingatan natin ang ating pagkaiglesia ni Kristo. Maiingatan natin ito sa pamamagitan ng matuwid at banal na pamumuhay. Paano yung matuwid at banal na pamumuhay? Sundin natin ang mga kalooban ng Diyos. Lumayo tayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Sa kasunod na bilang, paano pa ipinakita ng Biblia ang kahalagahan ng tunay na kaalaman o karunungan at ano pang biyayang nakalaan sa sino mang nagpapahalaga nito? Ang sagot, unahin mo sa lahat pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong matamo kahit gaano kamahal. Karunungay pahalagahan at ika'y kanyang itataas. Bibigyan ka ng karangalan kapag iyong niyakap. Napansin ba ninyo yung sinabi sa Biblia? Ang sabi, unahin mo sa lahat pagtuklas ng karunungan, ito'y pilitin mong matamo o makamit kahit gaano kamahal. Anong pangako ng Diyos kapag niyakap natin, pinahalagahan natin ang karunungan o ang kanyang mga salita ng higit kanino man o saan? Ang sabi, kanyang itataas ka at bibigyan ka ng karangalan. Sa kasunod na bilang, ano higit sa lahat? Ang biyayang nakalaan sa natuto, nakaunawa, nagpapahalaga sa tunay na kaalaman tungkol sa Diyos at sa kanyang mga salita na nakasulat sa banal na kasulatan. Ang sagot mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbibigay sa iyo ng karunungang tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya, pagka marunong ka sa mga salita ng Diyos, natutunan mo ang kaalaman tungkol sa Diyos, ligtas ka. Ano ba ang isa sa tunay na karunungan o kaalaman tungkol sa Diyos? Batay sa Biblia, mga kapatid, ang Diyos ay ilan lang, isa lang. Sino ang Diyos na kinikilala natin? Kinikilala ng Panginoong Kristo at ng kanyang mga apostol. Ang Diyos, yun ang Ama. Espiritu sa kalagayan, walang laman, walang buto. Yun ang kaalaman, tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. E yung po bang iba, alam ang kaalaman na yan? Hindi. Ilan ang Diyos ng iba? Marami. Ilan ang Diyos ng iba? Tatlo. Ilan ang Diyos ng iba? Nako, hindi mabilang. Pero ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos na nakasulat sa Biblia, ang Diyos ay isa. Yon ang Ama. Espiritu sa kalagayan. Mga kapatid, si Kristo ba ay Ama o anak? Anak si Kristo. Hindi siya Ama. Hindi siya Diyos. Eh yung Espiritu Santo, Diyos ba yun? Hindi. Kasi sa Juan 14:26, 15:26, yung Espiritu Santo, isinusugo ng Diyos yun. Ibig sabihin, sa kolokyal na salita, sa salita na pang-araw-araw na ating ginagamit, nauutusan ng Diyos yun eh. Isinusugo niya. O may Diyos ba na inuutusan? May Diyos ba na isinusugo? Ang Diyos ang nag-uutos. Ang Diyos ang nagsusugo. Paano natin nalaman yan? Tunay kasi yung nangaral eh. Sugo kasi yung nangaral eh.
Pagka hindi tunay na sugo yung nangaral, iba ay pangangaral. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos eh. Sapagkat nakatitiyak tayo, sumasampalataya tayo. Tunay yung aral na ating tinanggap. Kaya napakaalaga, mga kabataan, mahalaga yung nag-aaral kayo, mapalad nga kayo kung nagkaroon kayo ng karapatan mag-aral. Di ba? Nagkaroon ng kakayahan ng inyong mga magulang na pag-aralin kayo. Pagbutihin ninyo. Tama yan, mahalaga yan. Pero ang lalong mahalaga, marunong ka sa mga kalooban ng Diyos. Alam mo ang tungkol sa Diyos. At yan ang lalong mahalaga. Pagka ang mga salita niya ay inyong tinupad, magkakaroon kayo ng magandang kapalaran. Pagpapalain kayo ng ating dakilang Diyos. Yan ang ating leksyon at bago tayo manalangin ay basahin natin muli ang paksa ng ating leksyon, mga kapatid. Ang edukasyon ay mahalaga sa buhay ng tao, gayunman ang kaalaman tungkol sa Diyos at sa kanyang mga salita ay lalong mahalaga. Tumayo po kayo at tayo ay mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng maraming maraming sa iyo. Hindi mo pinabayaan ang aming pagsamba. Ama, sumasampalataya kami, muli kang nagpakaranas. Sa bawat isa sa amin, natanggap namin ang iyong pagpapalakas, ang iyong mahalagang basbas. Masasabi namin, makapagpapatuloy kami sa aming mga paglilingkod sapagkat nariyan ka na umaalalay sa Aman Diyos, nananalig kami, pinagpala mo po kami, binasbasan mo po kami, lalo ng mga kabataan na aming nakapiling. Maghahanda ka po ng magandang kapalaran sa kanila, sa piling ng kanilang mga magulang sa kalwalhatian ng iyong pangalan. Nananalig kami, Ama, tinanggap mo ang aming pagsamba, ang aming pagpupuri. Iginawat mo sa amin ang iyong mahalagang basbas. Nilinis kami sa lahat ng aming karumihan sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas.